Maligayang pagbabalik sa Filipino Movie Recap. Ikukwento ko sa inyo ang isang action at drama na pelikula na pinamagatang Section 8. Now sit back and enjoy the movie. Nagsimula ang pelikula 5 years ago sa Mosul, Afghanistan, kung saan lumilipad ang isang drone sa isang komunidad at tumatakbo ang isang lalaki sa maalikabok na kalsada para tawagin ang atensyon ng mga Taliban. Binalaan ng lalaki ang mga miyembro na paparating na ang mga Amerikano, habang ang iba ay inilalagay ang isang improvised explosive device sa lupa. Hindi nagtagal, dumating na ang tropa ng mga Amerikano at nagsimulang galugarin ang lugar. Dahil hindi alintanang nagtatago ang mga kalaban sa loob ng mga bahay, umabante ang pinuno ng squad na si Pretty Boy at nakita ang isang kahina-hinalang lalaki na naghahanda ng bomba, kaya agad nila itong pinalibutan. Inisip ni Jake na medyo natatagalan na sila at agresibong inutusan ang lalaki na ihulog ang sandata. Nagbanta silang papaputukan ang lalaki kapag hindi siya sumunod. Dahil ayaw sundin ng lalaki ang mga sundalo, nabalisa ito at naglabas ng baril, kaya napilitan ang mga sundalong barilin siya. Ang kanilang commanding officer na si Colonel Mason ay nagtanong tungkol sa sitwasyon sa radyo. Ipinaalam sa kanya ni Jake na merong isang patay na impormante at naghanda ito ng IED para sa kanila. Humingi siya ng pahintulot na i-disarm ito, ngunit tinutulan ito ni Mason. Subalit pinilit niya pa ring gawin ito, at matagumpay na na-disarm ang bomba. Hindi nagtagal, sumabog ang pangalawang bomba na pumatay sa lahat maliban kay Jake. Tinambangan sila ng mga Taliban at nagpaputok ang mga ito mula sa lahat ng direksyon. Tumayo si Jake at lumayo sa lugar habang kino-cover siya ni Mason. Pagkatapos, nilabanan niya ang mga kalaban at tinulungan si Mason. Nang makarating kay Mason, lumitaw ang isang kalaban sa likod, ngunit mabuti na lang at niligtas ni Mason ang kanyang buhay. Sa kasalukuyan, ang dating kumpiyansang sundalo ay isa na ngayong balisang sibilyan. Isinama si Jake pabalik sa Amerika ngunit nahihirapan siya sa mga alaala ng digmaan. Siya ay meron ding PTSD at umiinom ng gamot para labanan ito. Sinusubukan niyang mamuhay ng normal sa pamamagitan ng pagtatrabaho sa auto shop ni Earl sa Riverside, California. Pagka-uwi sa bahay, ginugugol ni Jake ang kanyang oras sa kanyang pamilya. Agad na napawi ang kanilang kasiyahan nang ipakita ng kanyang asawang si Ashton ang tumpok ng bills sa counter. Nag-alala si Ashton kung paano sila makakaraos sa pang-araw-araw, ngunit tiniyak sa kanya ni Jake na malalampasan nila ito. Kinabukasan, pumasok si Jake sa trabaho at nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan sa isang Mexican gangster na pinagkakautangan ni Earl. Hindi nagtagal, nauwi ito sa isang pisikal na laban nang ang pinuno ng gang na si Fresh ay inutusan ng kanyang mga tauhan na bugbugin si Jake. Mabilis silang inatake ni Jake, ngunit bago niya ma-target si Fresh, tinutukan siya nito ng baril. Nagbanta si Fresh na magkikita muli sila at saka umalis. Pagkatapos ng insidente, kinumpronta ni Jake si Earl tungkol sa mga pumuntang gangster. Ipinaalam ni Earl na dati siyang kasapi ng grupo, ngunit maswerteng nakaalis sa dating magulong buhay. Nag-aalala si Jake sa kaligtasan ng kanyang pamilya, ngunit tiniyak sa kanya ni Earl na poprotektahan niya ito kahit na anong mangyari. Ngunit ng gabing yun, tumama ang isang trahedya nang magpakita si Fresh at sinabing oras na para magbayad. Natatarantang tumakbo si Jake sa loob ng bahay at natagpo ang patay na ang kanyang pamilya. Sumisigaw siya sa galit at nagdadalamhati sa bigla ang pagkawala ng kanyang pamilya. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang mga pulis at sinubukang kausapin si Jake. Ngunit nawala siya sa sarili at nagmamadaling sumakay ng sasakyan para hanapin si Fresh. Hindi nagtagal, nakita niyang nakaparada ang kotse ni Fresh sa labas ng isang club at naghanda na upang ipaghiganti ang kanyang pamilya. Nang walang halong pagsisisi, binaril niya ang mga gangster at nang malapit niya nang patayin si Fresh, ipinaliwanag ni Fresh na wala siyang pagpipilian kaya ginawa niya ito, ngunit hindi ito pinakinggan ni Jake at agad na pinatay si Fresh. Pagkalipas ng 5 buwan, pinagbabayaran ni Jake ang kanyang krimen sa bilangguan. Lubha siyang naapektuhan sa pagkamatay ng kanyang pamilya at binabalik-balikan ng kanyang nakaraan. Binisita siya ni Mason at nag-alok ng tulong sa kanyang kaso, ngunit iginiit ni Jake na nabibilang siya sa kulungan pagkatapos ng kanyang ginawa. Sinubukan siyang pakalmahin ni Mason, ngunit walang kabuluhan ang kanyang paliwanag kay Jake at pinaliwanag na hindi siya nagsisisi at gagawin pa muli ito kung kinakailangan. Tinapos niya ang kanilang pag-uusap at sinabi kay Mason na wag nang bumalik. Pagkatapos nito, nakatanggap siya ng hindi inaasahang bisita na nagngangalang Ramsey na nagpapatakbo ng isang private task force.
ngunit agad siyang pinaalis ni Jake bago pa siya makapagsabi ng kanyang pakay. Nang gabing yun, sinalakay ng mga nakamaskarang lalaki ang selda ni Jake at dinukot siya ng mga ito. Ilang sandali pa, binunyag ni Ramsey na siya at ang kanyang mga tauhan ang responsable sa pagdukot sa kanya. Kanyang pinaalam na matagal niya nang tinitiktikan si Jake at na-impress sa kanyang record. Pinapili din siya ni Ramsey kung gusto niyang mabulok sa kulungan o magkaroon ng bagong buhay sa pamamagitan ng pag-anib sa grupo. Matapos itong pag-isipan, nagpa siya si Jake na mamuhay bilang bayani sa pamamagitan ng pagtatrabaho sa ilalim ng lihim na ahensya ng gobyerno na tinatawag na Section 8. Sa Washington, D.C., formal na pinakilala ni Ramsey sina Elias, Ajax, Brunner, at Mueller, at pinaalam sa kanya ang kanilang mga ginagawa. Palihim na kinuha ni Jake ang ballpen sa may lamesa bago siya dinala sa isa pang silid. Dagdag pa ni Ramsey, dineklarang patay na ang kanyang dating pagkakakilanlan at bibigyan siya ng bagong alias at kwento sa buhay. Nang makaalis si Ramsey, inilagay siya ng team sa proseso ng initiation. Sinimulan siyang galitan ni Ajax sa pamamagitan ng pakikipag-away sa kanya. Nag-aatubili si Jake noong una, ngunit kalaunan, lumaban siya at halos tusukin na ang kanyang mata gamit ang pen. Hindi nagtagal, pinadala si Jake sa kanyang unang misyon kasama si Mueller. Pinaalam sa kanya ni Mueller ang una niyang target, si Alejandro Castillo, isang defense contractor na nagbebenta ng armas sa black market. Ang kanyang trabaho ay kunin ang isang schematic file at iligpit si Alejandro bago niya ito maibenta sa mga Russians. Pagdating sa Mexico, nakita nila si Alejandro sa isang bodega kung saan nakipagpulong siya kay Johnny, isang Russian negotiator, para sa gagawing palitan. Habang nag-uusap ang dalawa, pasikretong pumasok si Jake sa lugar at maingat na pinabagsak ang mga bantay. Dahil sa ingay, naalerto ang dalawang panig at agad na nagbanta sa bawat isa. Ang kanilang hindi pagkakaunawaan ay nauwi sa barilan at sinamantala ito ni Jake sa pamamagitan ng pagpatay sa mga survivors. Pagkatapos, pinatay niya ang sugatang si Alejandro, kinuha ang mga file, agad umalis, at pinalaya ang dalawang inosenteng babae. Nang makabalik sa kanilang base, pinagalitan siya ni Ramsey sa pagkompromiso sa integridad ng kanilang misyon nang nagtira siya ng mga survivors. Nagbanta si Ramsey na ibabalik siya sa kulungan kung hindi siya susunod. Pagkatapos, pinalabas niya si Jake at binigyan siya ni Mueller ng evaluation para sa kanyang performance. Pinuri siya ni Mueller, ngunit hindi nasisiyahan si Ramsey dito. Sa sumunod na araw, mabilis na pinasok ni Locke ang isang hotel na merong misyong patayin ng isang target na nakakakilala kay Ramsey. Sinubukan siyang suhulan ng lalaki, ngunit hindi siya dito nagpasilaw at agad na pinatay ang target. Samantala, lumipat si Jake sa isang bagong bahay. Nahanap niya ang isang larawan noong panahong nasa Afghanistan pa siya at naalala ang usapan nila ni Mason. Sinisisi ni Jake ang kanyang sarili kung bakit siya nasugatan, ngunit sinabihan lang siya ni Mason na huwag sisihin ang kanyang sarili. Kalaunan, nahanap ni Mueller si Jake sa isang pub kung saan nag-usap sila habang umiinom. Tinanong niya si Mueller tungkol kay Ramsey, ngunit sinabi nito na wala siyang alam sa kahit na ano, kaya hiniling niya na lang na magkwento si Mueller ng kanyang buhay. Kinwento ni Mueller na dati siyang army, ngunit natanggal ng suntukin niya ang kanyang commanding officer. Hindi nagtagal, ipinaalam ni Ramsey ang kanilang bagong misyon. Ang target ay isang state senator na nagngangalang Jim Graham. Ang misyon nila ay kunin ang isang digital information mula sa sensitibong kaso at patayin ang target. Inatasan niya si Mueller na bawiin ang file habang si Jake naman ay lookout at ang iba ay para sa reinforcement. Pinaalala ni Ramsey na magiging mahigpit ang seguridad doon kaya inaasahan silang lumaban. Kalaunan, dumating sila sa California at nagbalat kayo bilang mga landscaper. Pinatumba ni Mueller ang mga gwardya, ngunit hindi sinasadyang naalarma ang seguridad at nakompromiso ang misyon. Nang mabisto ang kanilang cover, hinabol ni Jake si Graham habang kinuha naman ni Mueller ang file. Na-corner ni Jake si Graham ngunit nag-alinlangan siyang patayin ang target ng mga tuwiran ito na meron siyang pamilya. Sa kasamaang palad, naabutan sila ni Ajax at agad na pinatay si Graham. Nang gabing yun, apektado si Jake sa mga sinabi ni Graham at hindi maiwasang maalala ang kanyang asawa. Dahil sa hindi niya kayang patayin si Graham, siya na ngayon ang target ng Section 8. Sinalakay ng mga nakamaskarang lalaki ang kanyang bahay ngunit sa kabutihang palad ay agad siyang nakatakas. Pagkatapos, pinuntahan niya si Mason at nag-usap tungkol sa Section 8. Nilinaw ni Mason na kung siya na ang target ng grupo, meron siyang malaking problema.
Humingi ng tulong si Jake kay Mason na pahiramin siya ng pera at baril para makatakas. Nang makabalik sa Riverside, nalaman ni Jake mula sa kaibigan ng kanyang anak na bago patayin ang kanyang pamilya, nakita niya si Fresh na kasama ang mga taong nakasuot ng suit. Ngunit bago pa siya makakuha ng ibang impormasyon, namagitan si Locke para patayin siya. Mabuti na lang at nakatakas si Jake habang binabaril ni Locke ang bawat taong nakaharang, kabilang na ang mga awtoridad. Pagkatapos, tinawagan ni Locke si Ramsey at sinabing nakatakas si Jake. Ngunit pinagbantaan siya ni Ramsey na mas nagudyok sa kanya na hanapin si Jake. Noong araw ding yun, nahanap ng Section 8 unit si Jake sa auto shop ni Earl. Walang takot na lumaban si Jake para sa kanyang buhay laban kina Elias at Bronner at matagumpay silang napabagsak. Subalit si Ajax ay isang malakas na kalaban at muntik nang masaksak si Jake. Sa kabutihang palad, dumating si Mueller at binaril si Ajax. Pagkatapos ng laban, binigay ni Earl kay Jake ang susi ng isang kotse at sinabihan siyang umalis bago pa dumating ang mga pulis. Habang nasa kotse, nagtalo sina Mueller at Jake kung mapagkakatiwalaan ba nila ang isa't isa. Pagkatapos, tinanong niya ang kinaroroonan ni Ramsey para tapusin na ang lahat ng ito. Pumunta sila sa Montana kung saan makikipagkita dapat si Ramsey sa ilang congressman. Sinubukang pumuslit ng dalawa sa cabin, ngunit biglang may pumukpok kay Jake. Maya-maya, nagising si Jake na nakatali sa isang upuan, habang si Ramsey ay nasa kanyang harapan at nasa tabi niya naman si Mueller. Lumalabas na isa lang patibong ang lahat ng ito at naghanda sila ng isang sorpresa para kay Jake. Bumukas ang pinto at pumasok sa silid si Mason. Nalilito si Jake sa mga nangyayari, ngunit nasagot ang kanyang mga tanong nang ipinahayag nila na sila ang responsable sa pagpatay ng kanyang pamilya dahil sa tingin nila, ang kanyang pamilya ay hadlang lang sa kanyang talento. Matapos ibigay kay Ramsey ang pera, saglit na umalis si Mason habang sinusuri ni Mueller ang pera. Maya-maya, palihim na bumalik si Mason sa silid at pinalaya si Jake. Sinabi niya kay Jake ang katotohanan na siya ay kinontrata para iligpit ang Section 8. Ngunit tumunog ang alarma at naalerto ang mga tauhan ni Ramsey. Sa kabila ng napakaraming kalaban, mabilis silang napabagsak ng dalawa. Sa sandaling na corner nila si Ramsey, nilinaw sa kanila ni Jake na gusto niyang makita siyang mamatay. Sinubukan siyang lokohin ni Ramsey at sinabing si Mason ang may plano ng lahat, ngunit hindi niya ito pinakinggan. Nang palihim na pumasok si Mueller para barilin si Jake, tinulungan siya ni Mason ngunit siya'y nabaril at namatay. Nang makakuha ng pagkakataon, tumakas si Ramsey habang nilalabanan naman ni Mueller si Jake. Sa simula, tila mananalo na si Mueller ngunit pagkatapos ng maikling laban, nakuha ni Jake ang kalamangan at agad na pinatay si Mueller. Pagkatapos, hinabol niya si Ramsey at kalaunan, bumangga si Ramsey sa isang paparating na sasakyan. Naglakad si Jake papunta sa sasakyan kung saan ininsulto siya ni Ramsey dahil sa pag-alinlangan niyang pumatay. Bago pa niya matapos ang kanyang pagsasalita, binaril na siya ni Jake. Nakipagkita si Jake kay General Savoy kung saan inalok siya nito ng trabaho at malinis na record. Sinabi niya rin na nagtrabaho para sa kanila si Mason, ngunit tinanggihan ni Jake ang alok at sinabing wala na siyang dahilan para lumaban. Naiintindihan ito ni Savoy at binigay na lang ang kanyang card. Pagkatapos, umuwi si Jake sa kanyang bahay kung saan naghihintay pala sa kanya si Locke. Balak niyang tapusin ang trabaho kahit wala na si Ramsey, kaya nagkaroon sila ng isang matinding laban. Bagamat nakuha ni Locke ang kalamangan, nakuha naman ni Jake ang baril at agad na pinaputukan si Locke. Nagtapos ang pelikula kay Jake habang nagpapadala ng voice message kay Earl at nagpasalamat sa pagligtas ng kanyang buhay. Nagtapos ang mensahe at naging emosyonal si Earl. Sumakay si Jake sa isang bus at tinawagan niya si Savoy at malugod siya nitong tinanggap sa Section 9. Pakipindot naman ang like button kung nagustuhan mo ang pelikula at kung hindi naman, pindutin mo ng 2 beses ang dislike button para lang makasiguro.